minsan yung mid lane dapat maganda yung control. Hindi siya Kimi. Zushin siya madalas na wala rin naman di available sa draft. Going into game number 3, expanding reverse naman tayo. Maiba. Game 1 and 2 was on Flying Clouds. This time, faster rotations. Okay. So, again, we're talking about the possibility of Sinong blue side? Yes. blue side liquid. Binan yung nagpa ng Claude. Claude. Kailangan iba yung Claude. Pero, this opens up the Zushin and The Eve. the Eve. Pero baka hindi na iban yung Parehas. isa para open parehas. Kasi Sora ang binan ng Team Liquid. Kailangan. Medyo nirespeto na Innocent. And, sorry kung hindi sapat yung unang Savage, yung Savage para respetuhin ka namin. So, ito na yun. Oo, kailangan na pala talaga. Okay. Diba? And even that YSS was actually a huge threat na nakita natin dito against a Liquid Eve first pick. Zushin. If a first pick pa. Kasi kapag nag-first pick sila ng Eve, may Esmeralda ang naka-ready ang SRG. May Valentina eh. Yep. So, Worth it ba? Oh, wow. Yun ang mas wow. worth it. Wow! sabi ni Carlito, Aba. 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 Lancelot ko na. Ito na. Di ba kung mag-YSS ka ulit si Kais? Sige. Sige. Na. Nag-heal na ngayon. Tingnan natin. Yun yung medyo mahirap lang. So- Nag-heal the Eve. Yun nga. Lagkit, kunat, tigas nun. Then again, yung threat kasi na open pa yung Valentina, parang yun din yung nagiging sagot bakit hindi pa nag-i-Eve pick yung dalawang teams natin. Oo. Bagay, sige, kunin mo yung Eve ngayon. May Valentinang pansagot agad. Diba? Or, kapag nag-Valentina naman, okay, there goes the Hilda. I Eve think na nga Eve- yata yun eh. Oo. Okay. You go for the Valen Esme. Ang taas ng win rate nung Eve. Or you go for the Hylos, Daddy JP. Hylos, Valen, Lilia, Hylos. Yun. Hylos. 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 You don't wanna give the Hylos Hilda, the Hylos Eve combo kasi. Oo. Okay, so far, mas nakipag-artillery. So, first phase pa lang, na-address na ng Liquid yung kulang nila ng game 1. Yup. Game 2. Nakuha na agad eh. Nandiyan yung damage for the early. Actually, hindi nga lang sa early, pati sa late game, nandiyan eh. Pati early control, di ba? Meron kang... Kunat vision control. Oo, meron kang high loss na parang sasalag. Lahat nandyan. Di kaya ng gatot kanina eh. Balanse sila ngayon actually and nagiging maganda yung takbo nung drafting natin. Literal na parang maglalaban talaga yung utak ng mga coaches natin dito. Which is which, ano yung dapat nating kunin, ano yung dapat nating i-prioritize. Is this gonna be the time na kukuha ng marksman for Innocent or mamaya na yung hero ni Innocent? Hindi ko mamaya. Sisi pa rin. Okay. Kung tama ang basa natin, parehong-pareho sila ng... hindi. Okay, hindi. Wala pa palang jungle, oh. Hindi na worthy pa mag-ban. Mentally nag-lock in ako ng Joy. Parang Joy yung narinig mo. Oo. Kala ko ako lang eh. Yun nasa isip ko kanina until lumabas yung blue hair eh. Pero, hindi ganun ka-worthy mag-ban ng Hayabusa YSS if you are Team Liquid. Maybe the YSS, maybe magandang ban yun. Oo. Pero yung Yun. Hayabusa, not anymore. Yung YSS kasi parang yun yung makukuha ng SRG, pwede pa nilang laruin into a double fighter setup. Oo. 'Di ba? Pero kung wala yun, parang pipilitin nila na gumamit si Innocent ng marksman talaga. Pero ayun yung tunay na Joy. Binan dito ng TL. Kasi nga legit pick siya in Oo, that slot. makukuha talaga. Oo. So, agree ako. Ban na Yisun Shin, Blue 5. Para fair sila. Kung maghahaya ka, gagalingan na lang ni Sanji. Oh, give the Hayabusa. Carl TZ, gagalawan na lang din niya. Diba? Ganun na eh. Magkipagsabayan na siya ng galawan. For Coach Arcadia, you might as well ban another hero for Sanford. If you can spot the Esme, yun na yung best ban eh. Ano pa bang open for the XP lane? Lapu. Lapu Glue. Unless you wanna Esme yourself. Walang Yuzong. Alice nandyan, pero medyo
Mahirap din kasi you're up against a CC. Parit. Oo, kill one. Oo nga naman, wala pa palang hero si Oheb. Ayun, There goes ayun. the biases. Ayun na. Sobrang no-brainer na nun. And that CC is actually a flex hero na kinuha nga dito ng SRG. Knowing Innocent, dun sa mga past performance and games niya, ginagamit niya rin yan, especially sa MPL-MY. So ngayon, mas okay if kukuha na sila ng jungle. Yun na yung pinaka-best. Hayabusa remains to be the best option unless you're pulling off a Nolan kung praktisado kayo doon. Yun nga. What if Leomord ni si Kiss? Ayun lang din. There are just a few Leomords na successful enough sa Pero XM, yung damage profile nila hindi pasok sa Leomord. Ayun nga lang. Sobrang bagal mo dyan. Sobrang bagal ng Leomord. Sobrang bagal ng Coach Arcadia, kaya wag yun. Kung Wag gusto mo po. manalo. Yun yung ano yun, no? 4 yung pa, pero ang bagal nun. Haya. Haya. Better. Yan, this is a safe pick. Oh, safe na yun. Sanford, you can still go for that Lapu. You can go for the Esme. But I very much prefer the Esme more than the Lapu. Ano And kaya? Oheb get... Actually, Biglang naging liability ang carry. Actually, Tama, mahirap. umabot ng last phase. pag walang Claude, hindi guaranteed na maghahari yung carry. Yun lang yung patunay kanina. Beatrix, oh. Oheb, balik mo na, oh. Or Granger. Pwede rin Granger. Ayan na yung, pag walang Claude at walang carry. Ay, mukhang Alice. Granger. Alice yung Alice gustong 4D? pick. Tapos, anong marksman? Anong marksman? Nag-iisip Oh, fighter. Granger na nga. Okay. Granger. Safe pick. Eh, niliko niya bigla Beatrix. Ah! Ah! Safe Ah, yan. safe. Pag ang gold laner gipit, kay Granger Granger kumakapit. kumapit. Yan. Ayan. Last hero. So, mapipilitan na. Feeling ko si Innocent gumamit ng marksman dito. Ah, Moskov. Moskov or Bruno or Double Fighter is not an option na pala. Hindi- Kasi mahirapan sila mag-tower lock. Hindi rin pwedeng mag-carry dito si Innocent. Mahirap ang buhay Ang niya. daming habol. Naipit pa sila sa ban ng Harith. So, lalabas ba ang signature Moskov? Or, bipilit nila yung double fighter. Kailangan mo ng someone na tutunaw sa Alice. Kailangan mo ng DPS talaga eh. Oh, Pinilit Gold nila. CC. Pinilit nila. Double fighter. Sila ang sasalubsob. Oo. Dadaanin sa laki ng katawan. Mukhang gusto talaga nilang kontrolin dito early. Okay, nakikita ko lang problema dito. They wanted to fight within the RWM. Kaso mapapwersa nilang umalis dun sa RWM eh. Uranus CC yan eh. So, natural, magtatakbuhan yung target ng dalawang yun. So, baka dun sila madali. Baka matanggal pa yung panalo sa kanila dahil wala sa loob ng RWM yung laban. Okay, tignan natin kung anong mangyayari dito sa isang intense match para sa ating Supreme Rivalry. Sa mga kababayan naming Pinoy, itaas nyo na ang energy ball. Hindi pa to finals, pero kailangan ng Liquid ang inyong suporta. Let's head on to the game number 3 para dito sa serye na ito na kung saan mukhang alam nga ng SRG paano nila aatakihin ang Liquid, paano sila lalamang sa Team Liquid. SRG has pushed us and Team Liquid onto a corner na hindi ganun kakomportable. After that dominating game number 2, momentum is clearly on their side. Pero mukha ngayon, this is somehow a better lineup than what Team Liquid had noong game number 2. Kasi yung laning matchup pa lang na nakita natin, nahirapan din ulit si Sanford doon sa kanina. Nahirapan din actually si Oheb. So parang kailangan nila nung strong laners. Kailangan sa 1v1 lane matchup, kayang pumalag ng mga heroes dito ng Liquid. And feeling ko naman, magiging maingat na rin dito ang Liquid when it comes to the objective takedowns. Kung feeling nila wala dun si Kais, baka papunta dun sa isang lane. Naka-Lancelot na rin si Carlito. So, you would expect action from the GOAT himself. Andyan nga lang si Yums, na guguluhin siya, yun ang kanyang trabaho, guluhin mo habang buhay si Carlito. Ayun lang yung magagawa muna. At yun naman talaga yung trabaho ng Hilda.
Pero si Kais, ganda ng pwesto niya dito. Buti na lang nakaramdam si Sanji. Kasi Buti na lang. onti lang eh. Onting Pero wait pakita lang, pa. Wait lang Wait lang. One shadow is enough to get a kill against Sanji. Kumonekta. Napablinker. Shadow na yun. Napablinker. Napagamit ng Revitalize sabi ng JP, ako ang bahala sa'yo, anak. Pero napagamit ng Revitalize, napagamit ng Flicker. So lamang doon ang SRG, ginugulo pa rin talaga ni Yums. Papasok si Sanford. Mag-ulti na ba? Hindi pa, kasi level 3 yun. Mag-level 4 pa lang. Pero sisimulan na ng SRG ang turtle na ito. Kompleto silang 5. RWM, nandyan na. Napwersa pa atras, Sanford goes in with a Para ulti. Throne of Ruins. Nandyan din si Sanji. Hindi na makalapit pa ang Team Liquid doon sa Turtle at kukunin na ng libre ng SRG. Nandyan pa si Cram tuloy sa panggugulo sa mukha ng Team Liquid Philippines. At hindi pa rin siya maipagpag. Sanford, tinamaan ng Shadow. Nice Shadow kill and a Flicker committed. Kaya naman nakatakas siya. At ngayon mukhang alam talaga ng SRG paano nila kokontrolin ang early game na ito against Liquid. Sinisimulan nila sa mga pokes. At ngayon si Stormy, mainit din siya. Gusto talaga nilang pahirapan dito itong si Sanford. At dito nagsisimula eh. 'Di ba parang pahirapan natin yung isang lane ng Liquid. Kaya nating ipanalo to. Baga parang kailangan nating sirain yung formation o yung ikot ng Team Liquid. Puwersahin natin na mag-react sila dito. Then there goes those trades. Na nakikita natin ginagawa ni Sekais all throughout the map. But Carl, DZ, matapang na mag-i-invade. Retry. Retribution still ay napasa kamay ni Sekais. Yums is gonna go down nga lang. Carl, DZ evades. Pero mamamatay pa rin sa kamay ni Sekais. JP na iwan ni Yoyo ni Innocent. May bala mula kay Kill1. Pero hindi tatama. At jungler for a roamer, SRG has the lead. Kumagat pa rin yung ulti ni Sekais kanina. Again, SRG, nakita natin dito na yun nga, parang itutuloy lang nila yung ginagawa nila kanina, which is to take control, be aggressive on a side lane. And for Team Liquid, nakita natin gusto nilang humarap ng trade ni Carl. Pero yung momentum nga kasi, yung confidence na meron dito ng SRG, literal, na naboost yung kanika nilang mga sarili. Yung mga galaw, alam mong walang takot eh. Hindi sila natatakot sa Liquid at gusto nilang sila ang manakot dito. At pwede sigurong puhunanan dito ng Liquid si Oheb. Papalduhin nila si Oheb, pagyamanin nila si Oheb, pero mukhang lalaban sila dun sa Turtle. Pero sinimulan ni Sekais yung mga pagsilip na ganito na tila ba gustong iparamdam ng SRG na sila nagko-control sa lahat ng lanes. Medyo delikado si Oheb, napaflicker siya sa pagkakataon na yon just to move out of Carl? Innocent. Carl TZ, tumahi ng bahagya. Nandun din si JP. Si Kais will get that Ugi Shadow kill, pero flicker burned from Sanji para makasurvive doon. Naku, nakita ni Cram. Siya ni Cram. Hinahabol ng tuluyan. May Turtle na hindi sinimulan at Naku, si dinidelay Oheb. lang. Si Oheb Si ngayon. Oheb ay naipit doon sa 3 miyembro. Di na makakatakas pa sa kamay ng SRG. Carl TZ ngayon, doon sila nakatingin. Retry has been burned. Makakatakas ba? No, sir, kumamit yung Wow! Shadow, pero sinayawan. Tinutungan din sakto ni JP para tulungan ang kaniyang kakampi. Pero Oheb, nabigyan na naman siya doon. Ang pogi ni Kuya Carl doon, pero masabi nating wala kasi siyang choice eh. Kailangan niyang mabuhay. Wala silang choice kundi tumakas, lumayo. Tumakas lang dito against SRG. Iba yung strength na meron ngayon ng SRG when it comes to the early and even the pokes coming in from Sekais is now enough para patumbahin itong si Sanji. Hindi available yung flicker, pero ang available yung purple ni Kuya Carl. Pero ginugulo talaga siya dito ni Cram, ni Yums, ni Stormy, ni Sekais. Dagdag mo pa yung fast rotation coming in from Innocent because of the expanding rivers. Hindi na nag-turtle talaga at all ang SRG. They treated Carl TZ's purple buff as the main objective. At hindi talaga nila binibigyan ng breathing space ang Team Liquid. They are choking the map of Team Liquid to a point na hindi na alam ng Team Liquid saan sila kukuha ng farm, saan sila pupwesto, saan sila hahanap ng angulo. Kasi kahit saan sila pumunta, may nakabang na SRG. Diba si Sanji, hindi na pinatakas, hindi pinalipad, at mukhang bibigyan na rin ng Yoyo dito ni Innocent tuloy sa paghabol ang SRG.
talagang paliliitin nila yung mapang gagalawan dito ng Liquid. Even itong si Sanford ay sinusubukan. Uy, Ay, pumasok! nandun mula kay Sanford, sinubukan niya. Alam niyang wala ng ultimate si Kais. Bababaran, nilalaro ng kanino, pero kaya pa rin patayin. Sanford goes down as well. SRG, 4.6k gold lead. Hawak ang control sa mapa. May Lord in 80 seconds. Pero minamadali na at gusto nilang kunin lahat ng tore. Lumalaki ang lead na meron dito ang Selangor Red Giants. Maximizing the expanding rivers, maximizing the sustainability. The pokes coming in from their heroes. Uranus ni Kram, Hilda ni Yums, Sisi ni Innocent, and even yung mobility na meron dito si Kais. Talagang pinaparamdam pag may nakita sila na miyembro dito ng Liquid. Wala silang paki kahit sino eh. Tatry nilang bigyan, tatry nilang takutin at ngayon si Carl. Kukunin niya yung purple. Pero nasa ibang parte na kasi ng mapa yung SRG. Nahawakan nila yung baba. So Gabang. si Ohib na naman yung delikado ngayon. Dadaanan ni JP yung damo. Makikita niya si Yams na alis doon. 30 seconds para sa Lord. Luckily enough for Team Liquid, hawak ni Carl TZ yung purple buff niya. So may difference. Ito na yung kahit pa paano nakahinga. Pero hirap pa din if you're Team Liquid. Si Oheb, iniintay pa rin natin kung kailan magiging online. Si Sanford, napipilitan siyang hindi umalis nung top lane kasi consistently pinipressure ni Kram. Oo. And even Sanji, walang layang lumipad yung Farsa. JP, Aray! magagamit niya yung kanyang ultimate. Now they know. Now SRG knows. They can engage. Oo nga, pwede silang lumaban dito. Pwede silang mag-force ng team fight. Yung Eve, binaban talaga yan for a reason. Pinapakita at nararamdaman ngayon ng Team Liquid kung bakit pinaparamdam sa kanila ni Stormy. Pero tila ba lalaban dito ang Liquid? Sumubok. Alam ni Sanji na nakatarget si Sky sa kanya. Biglang kinancel na yung Feathered Airstrike na minsang kinasa. Kaya hindi makalapit ang Team Grabe. Liquid. Even Carl TZ doon sa Lord Objective. Sanford. Uy! Fighter Nag-fighter! of Ruins. Nagagamitin para kunin yung dalawa. Pero si Oem nagiging target si Yums. Nag-dive na rin sa kanya. Sinulubsob hanggang dulo hanggat kayang habulin pa. Ngayon si Sanford. Si Yums ang next niyang susunod na Buhay gusto pa rin si target. Yums! Pero buhay pa rin. May shields pa rin. Nandiyan yung Ugi Shadow Kill and Mega Kill for Sikais. Dalawang tutumba mula sa Team Liquid. Hawak pa ng SRG yung Lord. Magmamarcha doon sa may babang bahagi ng mapa. Doon sa taas, rather. At pwedeng diretsohing makabasag pa ng inhibitor turrets. The sustain is real mula dito sa SRG. Si Yums, nakakala natin mamamatay na pero nakakahanap pa rin siya ng posisyon dito para makatakbo and literal na pinapahirapan nilang mag-farm si Oheb. All eyes ng SRG ay nakatungo kay Oheb, nakatingin kay Oheb. Ready silang ibuhos kay Oheb pagka nakikita nilang bumabaril-baril sa likod. Walang paki yung SRG kung sinong nasa harapan. Ida-dive talaga nila si Oheb pero ngayon na kailangan dumepensa ng Liquid, kaya pa rin naman nila tong depensahan. Pero ano ang gagawin dito ng SRG? Kailangan ng SRG tuloy-tuloy yung pagragasa with Kram and Yums dun sa harap. Sanford, Nakita na naman si Oheb. Siya na naman yung unang nawala. Nakita siya ng mga members ng SRG. Ngayon pipilitin dumepensa. Sanji with a feathered airstrike. Sanford sa harap. JP din sa harap. Pero sinusubukan pa rin ng Team Liquid. Pumutok yung Holy Blessing doon sa middle lane. Pero ngayon ay papasok, susubok. Nandiyan na naman yung Shadow pero napigilan. Ang pag-alis na si Kai sa Anino. Kaya mabibigyan ng Hayabusa. Pero hindi pa rin nawawala ang kalamangan. Hindi pa rin napapagpag ng Team Liquid ang Selangor Red Giants. Nice pick-off mula sa Liquid. Pero kailangan pa rin talaga nilang magtiis. Napakalaki na ng lead na meron dito ang SRG. 7K yan at talagang hindi na tinitigilan ni Kram ang pangbibwisit dito kay Carlito. Namiss kita, kaibigan. Namiss kita, pero ngayon si Carl hindi niya na-miss yan kasi napakasakit. Pero mga all-in dito ng Liquid kay Kram. Sinubukan ng bahagya. Damage test. Hindi pa kaya Ang ng Team kunat. Liquid. Sobrang kunat ni Kram. Yung sinaglit, yung pinaghirapang damage output, sinaglit lang i-recover ni Kram lahat ng yon. 101 for this Uranus. Very small KDA line. Pero hindi nasusukat ng KDA yung impact na ginagawa sa laban. Tama, nakikita natin dito na this is gonna be a hard game for Team Liquid.
magiging problema si Cram, magiging problema si Yums. At mas marami silang kailangan isipin paano nila aabutin yung backline. Nagkakitaan ang mga makukunat na miyembro dito ng dalawang teams. Papasok na rin ang Team Liquid. Sumubok. Ito si Sanford. Nag-set up kaso, nandun din yung feathered airstrike. Nagtakbuhan bahagya. Ngayon papalag muli. RWM, nandun sila sa dulo. Lahat lang yon ay ginawa para mapaalis ng tuluyan. But the good thing is, may Lord pa. At alam nilang walang ultimates yung dalawa. Na-burn yung flicker ni Sanford. Alam to ng SRG, pwedeng simulan ng Lord. Pero based sa pinapakitang galaw ng Liquid, tila ba lalaban sila pero tila ba lalaban muna sa team fight ang SRG. Sinalubong na ni Cram at Innocent dito ang Team Liquid. Si Carl TC di niya nakuha yung kanyang Nagkatalian. purple buff. Natali si JP at si Carlito. Pareha silang papaatras. Muling napaalis ng Selangor Red Giants papuntang objective ang Team Liquid at hindi pa rin sila makahinga. Even yung orange buff ni Carlito ay pinaghihirapan niyang makuha pa. Nandun si Yums sa kaabang, naitakin siya pero makakatakas ang GOAT. Naitali si Sanford at si Oheb. Hindi makapalag ang Team Liquid and now Selangor Red Giants, another Lord incoming, marching down once more. Top lane ang target. They want to end this series. They want to advance to knockout stage. Dalawang base turrets ang natitira dito sa Liquid. Parating na ang Lord. May mga makakasabay na minion waves pa yan mula sa iba't ibang parte ng mapa. At si Krame talagang haharapin lang dito ang 5 miyembro ng Liquid. Samantalang ang Liquid, nagtitiis lang sila. Magiging problema ito kung hindi nila madedepensahan o magiging problema ito kung may mapipick off sa kanila. Sinusubukan muli ng Team Liquid Philippines. Hindi ko magat yung shadow na yun mula kay si Kais. Kahit pa paano safe, pero hirap pa rin huminga. Hindi pa rin kaya. Nice di Hindi pa rin. maipalag. Nice di pa rin. Pero unti-unti pa rin sinasakal. May minions na naman sa middle lane. 5 miyembro pa rin ang buhay. Glorious pathway para kahit pa paano maharangan. WM ay nailatag para bigyan si Sanji. Uy, boy! Nabuhay si Yums. Magiging kapalit ba? Bang! Si Kais is down as well. Unti-unti ngayong nagmamaasim. Unti-unti ngayong nagmamalalim. Unti-unti ngayong naghahabol ang Team Liquid. And this is the time na kunin yung vengeance. And this time, Sanford anchors that chase. Nandyan din si JP. Aatras ng SRG. Napakagandang depensa. Turned out to a napakagandang offense. Ngayon ay maghahabol sila pero kailangan pa rin nila maging maingat kasi napakasakit pa rin talaga ng SRG. Beautiful defense na malilimitahan ang pag-angat ng lead na meron dito ang SRG. From 9K, liliit tayo into that 6.6K. Yung base turrets, madedepensahan pa rin ng Team Liquid at tila ba, they're really waiting for that perfect time. Kapag alam na nilang kaya nating lumaban, dun tayo mag-all in ngayon. Tiis lang talaga. Tiis pogi muna para sa Cavalry. Patience is a virtue. Alamin kung kailan lalaban. Yun na ang laging sinasabi. Kung i-check mo yung mga shot calls, sige, tiis lang. Kaya lang. Magkakaroon din ng time na makakabawi naman and nakita natin yon for a moment. Doon mismo sa base, if they continue doing this, if they can still hold on up to that time na confidently enough, o sige kaya na, o sige palag na, o sige gera na. Yun na yung time na maging online yung Team Liquid. And nakatingin tayo kay Sanji, nakatingin tayo kay Oheb, yung double artillery na meron ang Pilipinas ngayon. Dito tayo nakatingin. At ngayon ay nakatingin na rin ang SRG doon sa mag-i-spawn na Lord. Maganda rin yung ginawa nila na pinabagal nila yung tempo ng laro. Kasi Tama. alam nila na minamaximize ng Liquid yung gustong gawin dito ng SRG. So, might as well freeze the lanes. And ngayon, mapipilitan ang Liquid lumaban. Mapipilitan ang Liquid sumilip. Maganda ang pwesto ni Yums and si Kais dun sa backline. Mukhang sandwich play ang makikita natin dito sa SRG. Teka lang, nandiyan si Cram. Mapaburst down. Na mabilis! Oheb gets that kill! Pero sa likod, Sa likod magagaling si Kais at si Yums. Kaso nakita nilang bigla. Mawawala si JP. Kapalit lang ni Cram. Pero ngayon yung Ugi Shadow Kill na nagamit na. Ngayon wala nang threat. Wala nang pwedeng pumunta pa. Pero si Sanji inaipit sa gitna. And it's innocent na may kasalanan doon. Cardizi is low. 3 men down. Si Sanford napakalayo pa sa likod. Aabutan ni Yums si Carl. Ay! Buhay pa Buhay pa rin! Buhay pa rin ang GOAT!
kakayanin ba niyang depensahan? Kasi itong si Sanford ay pinakawalan naman ni si Kais. Walang Lord na magaganap. Pero si Yom sa hinahabol ni Carl TZ, depensa muna, minions muna. Pero SRG, they still find a way para makalamang doon. At ang Team Liquid buhay pa rin sa ngayon. Mukhang sisimula na lang ng SRG ang Lord. Pero tila ba, lalaban pa rin sila Carl. Sisilip yata dito. Carl and Sanford. Hinahanap yung timing. Kailan sila papasok pero nakita ay si Carlito. Walang dash si Carlito kaya nabigyan na punish ng mga members ng SRG. Tatakbo na rin si Sanford. And even si JP papauwi. Natali sila ni Innocent. Throne of Romance for contingency. Sakit. Pero libre na naman yung Lord for SRG. Hindi kinaya ng Team Liquid. Binitawan ng SRG yung Lord. Alam nila yung threat ni Carlito pagdating sa retrihan. Ngayon dumidepensa na naman ang Liquid. Maraming minions dun sa baba. Maraming minions dun sa itaas. At mukhang may makakasama pang Lord dito anytime soon ang SRG. Pero mukhang papasok si Sikais. Nandyan yung Anino. Pero hindi itutuloy ang plano. Ilang segundo pa bago lumabas yung Lord na yon. At yun ang hinihintay na tiyempo. Selang or Red Giant, Scrum ay naiwan sa base ng Team Liquid. Sinasalong mga bala na magbumula kay Oheb. Andyan na rin si Carl TZ, nabuhay na ang GOAT. May mga minions na sabay-sabay umaagos at dumarating sa base ng Team Liquid. Matinding depensa ang kakailanganin dito ng Liquid. And for SRG, gusto na talaga nilang tapusin itong laban na ito. Kung tinuldukan ng Liquid dati ang win streak nila, mukhang gusto ring tuldukan ng SRG ang win streak na meron ang Cavalry. May Lord sa middle lane. 5 miyembro laban sa 5. Low na yung buhay ni JP. Andiyan na yung feathered airstrike na dala. Binaburst down ng mabilis. Si Sikais ay dumaan sa likod. Win of Nature na gamit ni Oheb para makatakas doon sa damage output. Pero di makatower lock at hindi makatower ang Selang Red Giants. Kaya ngayon ay papunish ng Team Liquid. 2 men down. Napipilitong umatras. Makakadepensa pa ang Team Liquid. Uy, drama Humihinga sakit. pa ang Pilipinas. Oheb flickers in. Sanford! But Sanford, kinuha niya ang misyon pero pinatay siya ni Innocent sa kanyang pagmamalalim. May mga minions pa na paparating, hindi pa kinakayang tapusin ng SRG. Dedepensa pa ang Team Liquid. Pero lamang pa rin talaga, hindi pa rin makahinga. Pero buhay pa rin ang Pilipinas. Buhay pa rin ang Team Liquid. Lagpas kalahati na yung base natin pero mukhang okay lang. Diba? Pag nag-taste ka, pag nagtyaga ka, in the end, meron kang nilaga. Sa ngayon, wala pa. Pero mukhang kaya pa naman. Mukhang kaya pa naman. Pero yung lead nasa kamay talaga ng SRG. Hindi natin mapagkakaila yun. Hindi natin matatanggal yon na sila pa rin ang may control. Hindi pa rin kaya pero kahit papano, kinakaya na. Pumupuso pa rin. Nilalabas pa rin ang puso ng kampiyon. Pinupusuan pa rin natin itong laban na ito. Kasi may base pa eh. Hindi nga din makapag-tower lock ang SRG. Ginagandahan ng Liquid ang kanilang depensa. 30 seconds. Meron na namang Lord na pwedeng kunin dito ang SRG. Paano atakihin to ng Liquid? Lalaban na ba sila? O depensa na naman? Medyo mahirap na to kung tutuusin dahil Evolved Lord na ang pinag-uusapan. We are way past 20 minutes 18 na. minutes. This is a 20-minute Lord. Ito yung mahirap na depensahan, makunat, at hindi mo nakakayanin dahil 3 lanes dire-diretso yan. Hindi tayo nakahawak ng tore. Wala pa tayong nababasag ni isa. Bukas na bukas yung base. Kumbaga wini-welcome pa eh. Pero ngayon, in Carlito we trust. It doesn't matter kung kanino mapupunta yung mga unang Lord. Yan ang rule of the jungle. Pero ang nirurule ngayon ng SRG, tila ba, i-burst down si JP, pero papasok na ang Liquid! Susugod! Susubok sila na counter play si Kai. Sinabigyan ng kinabaan sa pool! Kanang Filipino sniper Oheb gets the mission done! No more jungler from the Malaysian squad! And now, we are at an advantage! Pwedeng kunin ng Team Liquid yung Lord at si Kramay naiipit. Binabay time lang. Sinusubukang kunin ang atensyon ng Team Liquid. Pero sabi ni Carlito, simulan na ang dapat simulan! Mukhang alam na ng Liquid paano sila lalamang dito, pero pino-pressure pa rin
ni Yums yung minion sa itaas. Sasalubong naman sa kanya itong si Sanford. Feather Airstrike, kinumit kay Stormy at mukhang papasok ngayon ang SRG. Winter Crown. Pero tuloy pa rin naman si Carlito doon sa Lord. JP, wala Yung na base, immortality. Wala na siyang pwedeng gamitin mo para makatakas doon. Tinutuloy pa rin ni Sanford. Oheb. May base doon sa likod. Si Oheb. Oheb ay delikado. Ang buhay kay Cram. May immortality bit-bit. Mawawala yun courtesy of Cram. May mga minions na tumatower. Lakad ngayon. Carl! Yung Lord! And Carl TZ will try to save the day. He's dead. He's down. Pero buhay yung tatlong miyembro ng Team Liquid para tapusin ang misyon na depensahan pa rin. Subukan pa rin. Pusuan pa rin. Kaya pa rin. Buhay na buhay pa rin ang Cavalry sa ngayon. 4 laban sa 3. Oo, lamang sa bilang ng SRG, pero kaya nyo ba na merong Lord dun sa ibaba? Sasalubong na sila Innocent at mukhang sinisimulan na ng Liquid ang pag-comeback, ang pag-counter sa SRG. 21 minutes feels like a very, very long game. Yung sa likod para sa dalawa. Nag-conceal play pa. Likod, inabutan niya. Si Omen naging target. Inaabot din. Nito rin si Kais. May immortality si Sanford. Na pinabitawan. Pop immortality. Sanford goes down as well. Mawawala yung immortality ni Yums. Kaya atras ngayon ang mga members dito ng SRG. Nandun yung RWM na kung teka malalim. Stormy! Naipit sa mga members at sa kamay ni JP and ni Chef. Ano yung counter kill na gustong gawin ng Team Liquid? The Lord is still clogged doon sa bottom lane. Hindi maka-depensa, hindi maka-abante rather. Yung Lord na to na burst down ng mabilis ng Team Selangor Red Giants. Ang dami ko nang nararamdaman dito sa laban na ito. Pero this man, Oheb, binibigyan pa rin tayo ng pag-asa. 44 stacks sa kanyang Sky Piercer. Masakit na rin talaga. And siya talaga yung pinapahirapan dito. Willing si Cram, isubsub yung sarili niya, gamitin yung flicker para lang ma-force na mag-back away si Oheb. Ganon din si Yums. Kaya malaking bagay yon para sa SRG, especially for si Kais and Innocent and even for Stormy, na gawin yung mga gusto nila all around this map. Pero clearly, lamang pa rin ng SRG. Pero clearly din, pumupuso pa rin ang Team Liquid. Ikaw, na nanonood sa harap ng cellphone mo, sa harap ng computer mo, itaas mo yung kanang kamay mo. Okay. Ipakita mo yung suporta. Kung si Goku, kinuha yung suporta ng buong planeta nila, kailangan ng Team Liquid ng suporta ng buong Pilipino. Ipakita ang puso ng kampyon. Ipakita ang puso ng 5-time world champion. At ngayon sa M7, sinusubok ng SRG ang suporta ng Pilipinas. Sumisilip si JP, nakita siya ni Innocent, mukhang papasok na ngayon ng SRG. Tinatry nila yung first down si JP. The person na mabilis at si Carlito ay lawan HP na rin. Makakatakas pa naman ng bahagya. Si JP lang ang nawala. Pero yung posisyon doon sa Lord ay nakukuha na ng SRG. Matagal-tagal pa naman. Malaki yung buhay niyan. Hindi nakakayaning sumilip pa. Sa ngayon, Uy, hindi sumisilip! natin alam kung pwede pa kasi si Sanford ay tumingin doon. Nandiyan na rin si Carl TZ at mukhang si Innocent Bang! na burst down agad. Na the GOAT, pinitawan pala ng Si SRG. Oheb! Pero si Oheb ang kapalit. Nakapumawawala na rin. Pero si Uy, si Carl! Carlito at si Sanford din nandun pa rin ang buhay. Nandiyan pa rin naman si Sanji. Oh my Flicker G! out. Immortality. Makakatakas ba? Wala pa siyang wings by wings na pwede gamitin para makalabas ng mapa. Immortality down as well. Uuwi si Carlito para magdepensa ng mga minion waves. Night time na lang saglit ngayon. Yung dalawang natitira. Kaso wala silang damage. Hindi rin nila kayang mag-lord. Kaya naman si Carl, TZ at si Sanford ay tumutuloy at tumitingin. Pwede nilang simulan. Pwede nilang kulitin. Pero may mga minions na kailangan asikasuhin. Dun sa baba, ang daming parating. Pero ngayon, anong gagawin ng SRG? Yums, Cram, sila lang yung titira dito together with Sanford and Carl. At mukhang kailangan nilang pigilan ang The Goat himself para hindi matuloy yung Lord. Buhay na si JP. Ganun katagal yung nakikita nating laban. Pero si Sanford tila ba wala na rin kayang pumatay sa kanya sa ngayon. Ifo-force niya na mag-back away si Yums. Ifo-force niya ngayon si Cram na kahit papano'y lumayo at mukhang sisimulan ng Liquid yung Lord na ito. Napagamit na rin ng ulti si Cram. Pero tila ba wala tayong choice kundi dumepensa muna. Muling kakalma. Ang daling sabihin, nakakalma, pero ang hirap tignan, nakalmado ba? Kasi kung titignan mo yung mapa, literal, sakop na sakop talaga ng SRG. My Lord, na I can confidently say kung sino makakuha, parang tapos na. Parang ganun nga yung mangyayari. Kanya-kanya na silang trabaho. Si Oheb, pinahihirapan ng matindi ni Cram, pero wait lang, may laban na naman. Si JP nakita, tinalian ng Yoyo. Pero baka ito yung time
para lumaban tayo. Sumisilip si Carl. Sinisimula ng SRG ang Lord. Pero alam din nila na hindi pwede. Alam nila yung threat na kapag nagalit tong si Carl, men, tapos ang laban. Sanji, sinubukan niya kunin si Innocent. Winter Crown, wala sa ibang parakas. Sanji's gonna go down. Ngayon yung apat na natitirang member ng Team Liquid ay susubok pang muling sumilip. Nandyan si Sanford, JP sa harap. Si Oip sa likod, nag-aabang na magandang target. Ngayon si Carl TZ, Papasok pinipwesto si Carl. na naman. Sanford goes in. Throne of Provincey nandyan. Innocent, walang immortality. Wala din na sa Winter Crown na mabibili. Ngayon si Oip na magamit ng kanyang wind of nature. Tutumba walang immortality ngayon. Hindi na makapag-buy and sell pa. JP ay low na rin. No more immortality. Buhay pa si Carlitos. Buhay pa si Sanford. Mamamatay si JP. Pero 4 members. Yung kanina walang damage ay meron ngayon. Nandyan si Kais. Nandyan si Stormy. Hinahabol pa rin ang tuluyan ng Team Liquid papuntang base. Nakuha ulit ng SRG ang momentum. Dinaan nila sa harapan. Dinaan nila sa teamfight kasi alam nilang lamang na lamang sila ngayon at gusto nilang tapusin ang laban. This time, Carlito, sinusubukan sayawan lahat. Sinusubukan lahat para makadepensa. Ngayon, it's Sanford alone from Team Liquid Philippines trying to do miracles. Pumupuso pa. Trying to save. May mga minions sa kasunod. Binuburas ang paunti-unti. May immortality magpapop ng mga minions sa base. 6 seconds sa Sanji. Hindi na aabot yun. It is RG will take down the final boss. They will advance first to the knockout stage. Selangor Red Giants ang tutuldok sa streak ng mga kapwa natin Pinoy na Team Liquid PH, and they will advance to the knockout stage. Ngayon ko lang nakita na napagod ang Liquid after a Grabe. year of dominance. Ito yung taon na pwede nilang buuin ang Golden Road. Ang tinatawag nilang Golden Stampede. Ngayon ko lang sila nakitang, woo! Pwede pala yun. What a game! Congratulations to Selangor Red Giants joining Alter Ego, confirming their slot in the next stage of the M7 World Championships. All I can say is, maraming salamat SRG at Team Liquid sa napakagandang laban. I'm not even mad, bro. Sobrang fulfilling nung napanood ko. 30 Grabe minutes yun. of... Alam mo yung... Ah, Alam mo yung sa loob ng 30 minutes, nakita ko yung pwede palang gawin yun sa ML. yung hindi mo alam kung paano pumupuso yung PH. Grabe yung lakas ng SRG. Tapos biglang lalaban ulit yung PH. Tapos babalik na rin ng SRG. Absolute cinema. Gusto mo... Ngayon man pala sinasabi niyo na yun eh. Pero itong buong Grabe. serye, yun. Yun na. Gusto mo matutong dumepensa, gusto mo matutong paano kumambak, gusto mo matutong paano mag-man marking, mang-hunting, gumamit ng pag-bruise ng katawan para lang mapigilan yung kalaban mo. SRG did everything perfect. Yes. And napagaan lang ng draft na dapat after 20 minutes, wala nang ginagawa. Sabi natin, di ba, wala silang hitter, wala Oo. silang pang-tore, Oo. pero wala silang pake. Napagana nila. Pinahirapan nila dito si Oheb. Pinahirapan nila dito lahat ng miyembro ng Cavalry. Let's throw it over to the main stage. We have SRG with our host. Pakinggan natin to. The Giants stood tall against the Titans tonight. And with that, Selangor Red Giant officially qualifies for the knockout stages. This was a qualification game that felt like an elimination, and that itself is grand finals worthy. Boys, congratulations. Innocent, how do you feel like being the second team to officially qualify for the knockout stages? We're happy because it's not like before that we're fighting for our life to enter the playoffs, and now we're just being consistent. Yes, the tables definitely have turned compared to their journey in the M6 last year, in which they were placed in a do-or-die situation. This time, they stood tall and is still on a very convincing win streak for this M series. Now, Stormy,
How important is this win for SRG? Especially since we know that TLPH is one of the hardest contenders you guys ever faced in your journey. It's really important for us so we can test our limits, and we're happy that we win today because we can get more rest. Yes, definitely there is more rest involved. How are you guys planning to spend your prolonged or extended rest because you guys qualified early? Macam ano korang na celebrate ataupun spend korang punya off day? Dengan tidur. Dengan tidur. Sleeping is very important, and I feel like a lot of the pro players actually lack sleep, especially during the tournament season. Now, Cram, just now I interviewed Ate Mitch and I also interviewed Gorgeous. Now, both sides said that you guys were very happy to be meeting TL in this qualification stage. Do you feel like you finally have gotten your revenge against TL after all the past results that you guys have had? To be honest, I was really disappointed in our game one, but I'm so happy to my teammates because we get bounced back from the loss. Yeah, the bounce back was really amazing in that last game. Oh my gosh, I think everybody was at the edge of their seats. And of course, guys, how did you prepare for actually facing with the GOAT? Track record-wise, it's not looking too good for the side of SRG, but how was the preparation like today? I think what I did, I just keep watching their games and try to do some review what they always do and what can we counter their rotation kind of thing lah. So basically, most of it just analyze his gameplay like that. You really locked in and made sure to watch and do what you could in order to secure a win up against the GOAT today. Yes? One last thing before I forget, an honorable mention to Game 1 Sora Innocent. Let's just talk about this just a little bit, okay? You got a savage in that first game. Have you ever played Sora? Why did you decide to play Sora? Anything at all? Because Yums that time watch Wildcard. Then he asked me, "Oh, Sent, I think you can play Sora here." That's why I play. Did you ever try it before, this game? No, Oh! I just watch. Wow! So you tried and got a savage. That is insane. Amazing one, Innocent. And of course, to wrap up this interview, my favorite person to interview on the stage, Yums. Anything you want to say to the fans and to all the Malaysians supporting your journey? Terima kasih semua orang yang support kita orang dan let's go knockout stage. TLDR, not too long anyways. Thank you to everyone for supporting us in our journey. Let's go knockout stage. And with that, thank you very much, SRG, and once again, congratulations. Let us throw it back to the panel to analyze what happened in this amazing full series. Terima kasih to SRG and of course Rose for that short but very insightful interview. Buti na lang, nasingit natin yung ganun ka-action at kalalim na storytelling sa isang best of 3 dahil feeling ko ang dami pang tanong na gustong ilahad ni Rose pero hindi sapat yung parang 2 minutes na interview eh. Parang hindi nga rin sapat yung buong best of 3 na nangyari na yon. Bitin. Parang bitin. Parang there's more to it na kaya mong makita pa na ini-expect mo pang mangyari. Kaya pala sinasabi ng iba na parang this is the parang grand finals na pwede nating ma-expect. Ako yung iba. Ako nagsabi nun. Ikaw, kasi ibang klase yung lakas nitong dalawang teams natin. And basta, absolute cinema. Ibang klase yung pinakita nila dito. Props. Swiss to, pa lang yun ah. Props to Liquid. Grabe yung pinakita nyong pagpuso up until the end. Men, yung mga depensa nila, basag na yung base turrets. Pero, depensa pa rin kami. Alam mo yung kasabihang depensang marino? Yung pinakita nila, depensang kabayo. Tama. Imagine, ito nakita ka na ba ng cornered na kabayo? Ako hindi pa. Exactly. Kasi kung kala mo, patapos na at talo na yung Liquid, hindi, sabi nila, 10 minutes pa. 15 minutes pa, wait lang, hindi pa kami tapos. Kasi what was the final time? 27, 28? 27 yata. Tagal. Men, nasa loob na nung base yung SRG 9 minutes pa lang. So, ganun katagal yung idinepensa ng Liquid na, sa totoo lang,
in my opinion, like, we're gonna see the highlights in just a bit, and of course, we will crown our MVP in just a bit here. Walang maling ginawa yung Liquid. May mga trinay lang sila na na-punish ng SRG. Tsaka, well, may rason kung bakit hindi binibigay, hindi halos binubuksan yung Eve. And it's the reason. Stormy with the MVP, 2-3-13. Not, sabihin natin hindi ito yung best KDA na ine-expect mo sa isang MVP. Pero, yung impact yung kaya niyang gawin Diba? Yung pokes, yung damage, kinukulong niya yung Team Liquid sa mga awkward places. Yung kinakulangan ng hitter, kumbaga, ng SRG, siya yung pumuna. Oo. Inako niya mismo yung responsibilidad na yon. Ako na. Tsaka yung ang isa sa nagpahirap dito as actually Yums and Cram, yun yung naging rason paano naging madali for Stormy na mag-free hit lang doon sa backline. Kasi hindi nga tayo nakakita ng mga super crucial na real-world manipulation. Ang nakikita natin dito, actually, yung mga pokes na nagagaling kay Stormy, doon nangangaray ang Team Liquid. And that is because of Yums and Cram being the frontliners. To talaga, walang kayang tumunaw sa dalawang to ng mga early parts ng laban. Kaya nag-balloon up na lang, lumobo na lang talaga yung lead na meron ng SRG. I will double down. Agree ako dyan. Specifically in the case of Yums. Sobrang galing na shot caller ni Yums at coordinator ng mga atake na yung kapitan niya, si Cram, minsan susunod na lang or magbibigay ng, sige, dito ako. Diyan ka, dito ako. In Bahasa or English. Magaling naman sila mag-English tama din. naman. I agree. Yung usual na nakikita nating pang-poke lang na Eve, dito nagiging true zoning and then yun nabanggit natin, true hitter. Dahil sa ginagawa ng dalawang Brusco. And hindi lang yun ang laking force ng Uranus at ng Hilda. Ang laki ding harang at all. Literal. Literal. Para doon sa mga bala ni Oheb. And I think that's why sobrang compromised ng laro ni Oheb. Hindi ko masisi si Kielwan na Ang hirap ng buhay niya. usually kung may ganito ako nakitang Granger, si Silvana na bahala sa'yo. Oo. Diba? Oo. Bibigyan kita ng 2-3-1. Pero hindi Dito specific, I can see na he's trying. And kung mag-back lang si Oheb, based on the highlights and of course the very long game, mag-back lang siya, mas lalo siya wala na baril. Mahirap talaga yung buhay niya. Actually, not just on this game alone, even dun sa game number 2, na tila ba parang yung SRG, sige, pahirapan natin ang pahirapan si Oheb. And with that, feeling ko, may matututunan dito talaga ang Liquid. Yes. Alam nila paano mag-a-adjust. And sa totoo lang, ako personally, I believe, mas nakakatakot ang Liquid na natalo. Yung may gigil. Yung may Actually. gigil bumawi. And they have to move out of this